Hello, welcome to Libra Philippines. So ako si Madam P at ito yung reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Let's start the reading. Pa-comment na lang dyan sa baba, kahit heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. And by the way, if you don't like the way I read, pwede ka namang mag-next video. This is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Kuha tayo ng cards for you. You do have here the 5 of Cups. So, nakakita na ng kalungkutan ngayon dahil maaaring nakaka-experience ka ng 5 of Pentacles, which is problem with regards to your finances or career, yung iba sa inyo with the Judgment. Pero ngayon, may mga nag-open na opportunity sa'yo. Pero kasi, alam mo, minsan, may mga bagay na dumadating sa atin like problema, pagsubok, or biglaan na pangyayari sa buhay natin. Yun ay dahil para you do have here the Chariot, Cancer energy, para mag-push, para puntahan mo yun, para gawin mo yun, no? Para gumawa ka ng action regarding do sa mga bagay na hindi mo ginagawa ng action noon. Pwedeng obligahin ka, pinupursige ka, pinupush ka ni universe ngayon na gawin mo to kasi mas mag-work out ito para sa'yo. And nakikita natin ngayon, maaaring maobliga kang gawin yung mga bagay na yun dahil nga sa experience mo na ito. Okay? Eto, minsan ko nang itong naikwento, no? Na parang yung iba sa, meron kasi akong kakilala na like my friend, no? Na nagkaroon din ng experience regarding financial difficulties. Masyado kasi siya naging komportable doon sa mga bagay na ginagawa niya na hindi na siya nakakapag-try nung bagay na na gusto talaga niya, passion talaga niya. No? For example, hindi pala example talaga na 'to, hindi sinasabi ko. Magaling siya magluto, no? Pero kasi sa masyado siyang nakomportable na, kumikita naman kasi ako dito sa aking trabaho, bakit ko pa kailangan i-pursue yung passion ko? Pero ngayon dahil nagkaroon siya ng difficulties or problema, eto naobliga siya or ginawa niya yung mga actions na may kinalaman naman sa passion niya. Ano kaya idagdag ko yung pagluluto? Kasi marunong naman ako, baka pwede ako magpa-order, ganto ganyan. And ginawa niya yun. No, nag-take siya ng risk, ginawa niya kasi nga na problema siya financially dahil nagkaroon siya ng patong-patong na problema. Ayan, and then kinukulang yung kanyang sahod, no? So, ang ginawa niya, pinurso niya yon para dagdag income. And then eventually, itong dagdag income na ito, na supposedly dagdag income lang niya, naging na niya, medyo, mas malaki na yung kinikita niya dito at hanggang dumating sa point na kailangan niya nang mag-resign dahil kailangan niya nang mas mag-focus dito sa kanyang business na ito. Naging business na, naging negosyo na, no? Nagkaroon na siya ng pwesto, etc. So, ito yung tinutukoy ko na minsan bibigyan ka talaga ng problema, ng pagsubok, kasi kailangan mo push ka or inuobliga ka ni universe, pinupush ka niya, tinutulak ka niya. Hindi ka kasi para dyan. Okay na yung na-experience mo dyan. Ngayon, it's time for you to go to another chapter of your life, which is, yun nga, may kinalaman naman sa business, which is, yun naman talaga talent mo na ibinigay sa'yo. No, binigay na ng universe, pinanganak ka, ganyan na talaga, mahilig ka talaga or nandiyan talaga interest mo sa pagluluto, and then gamitin mo ito. So ito, nakikita natin yung situation mo ngayon na merong inuobliga or merong pinupush sa'yo si universe na gawin mo, kaya may mga pagsubok na dumadating ngayon sa buhay mo. Yung iba, financially talaga ito. So, sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? Person na kakonect mo pagdating sa love. You do have here 8 of Cups, the Temperance. Ito more on future person yung nakukuha natin. Maaring hindi pa yan. Pero pwedeng nandyan na rin yung iba. Kasi nandito yung parang willing to wait itong person na to. No? Or kung wala pa siya, dadating sa point na dadating siya sa buhay mo pero willing to wait siya kung kailan ka magiging ready sa connection ninyo. Parang ganon. Yung iba naman, ayun nga, pwedeng nandiyan na siya, waiting na siya sa connection
na meron sa inyo. Okay? So, ano yung emotion niyo sa isa't isa? With over the Chariot, o, diba? The Chariot talaga tinutulak ka eh. Tama ba yan? This is the Chariot. Tinutulak ka, inobliga ka na. Gawin mo yun. Huwag mong pigilan ang sarili mo sa mga bagay na talaga nakalaan para sa'yo. And you do have the death and rebirth. Yung iba sa inyo, nakakaranas na ng mga endings ngayon or rebirth. Pag sinabi nating rebirth, parang pagkabuhay muli. So, pwede may mga endings or may mga bagay na nag-end na sa'yo noon, pero parang tinutulak ka ng universe ngayon na hindi, gawin mo to. Tapos yung iba, may mga binalikan na katulad ng aking friend na naikwento kanina, no? Yung parang pagbabalik niya dun sa kanyang hobbies, sa kanyang talent na yon, sa kanyang skills na yon, na which is mas nag-workout para sa kanya. So, ito rin yon. May mga bagay na i-workout ka, nababalikan, yung iba, might be talents, skills, or hobbies in the past na pwedeng mas mag-workout para sa'yo. Okay? Yung iba naman, it could be, sa social media. Yan, pwedeng may mga accounts or pages ka na hindi na nagagamit. And gusto mo gamitin ulit, kasi feeling mo ito yung mas mag-workout para sa'yo ulit ngayon. And then, yeah, you can do that. And you do over the Ace of Cups. Nakakita tayo ng love dito. So, eventually, this person na kakonect mo, kung hindi pa mo pa nakakakonect, in the future, mamahalin mo tong taon to, definitely. And ganun din naman yung mga nandyan na, I feel like there's love towards this person, kaya lang may mga bagay ka lang na inaasikaso pa sa ngayon. Okay? Sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? Yung emotions naman niya. You do have the Three of Swords. Five of Wands. Three of Cups. Nakakita tayo dito ng friendly energy. Maganda to. Kasi maganda talaga yung relationship or yung partnership na magsisimula muna siya as friends. So, nakakita tayo dito ng friendship with this person. And then, actually, nakakita tayo ng pain. Pwede yung person na to, masaktan mo siya or nasaktan mo na siya noon para doon sa mga past persons. Pero nakikita natin na nasasaktan itong person na ito. Kaya nga willing to wait siya eh. Yung iba kasi nga may mga choices kang ginagawa sa buhay mo na kaya inilalagay mo siya sa pedestal. Parang wait lang, hindi pa ako ready to commit, parang ganun. Yung iba naman, it could be pwedeng nandun yung pain dito sa person na to kasi nandun yung feeling niya parang hanggang kaibigan lang ang tingin sa akin ito. Pero actually, nandun yung love mo. It's just that hindi naman kasi yun yung priority mo. So, what will happen in the near future for you, Libra? You do have here the Three of Pentacles. Wait lang. Merong humiwalay na card. Three of Pentacles. Tapos, the Emperor is here. This is nice actually. Nakakita tayo ng mga bagay na bubuin mo like, the Emperor building his own empire, pagbuo ng something. Tapos ito, magbibigay ito ng growth sa'yo, lalo na with the Three of Pentacles. Hindi lang ikaw yung makakaramdam ng growth na to, pati yung mga taong involved dito. At nakakita tayo dito ng mga pagpaplano, which is yung pagpaplano na yun, mag-work out para sa inyo. And the Page of Cups, the Four of Wands, yeah, I can see relationship, partnership, magandang connection between you and this person, and may mga bagay kayong marireach with the Star. It could be your dreams, your wish fulfillment. I can see shared goals between you and this person. So, kung hindi pa nangyari yun, kasi nga yung iba, future person ito, itong person na paparating sa buhay mo, may mga shared goals sa inyo nitong person na to. Pero yung iba, pag nangyari na, kung nandyan na, nakakita tayo na in the future, may mga bagay kayong pagtutulungan ng person na to, which is mas magbibigay ng stability sa relationship at sa connection ninyo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.